Good afternoon, everybody. So, it's lunchtime, and what is my lunch for today? Ang pinaluto ko kay AJ, kakascroll ko lang, nakita ko lang to kanina morning bago kami pumasok, yung recipe. Ang nakalagay is black pepper, chicken black pepper with mushroom. Pero nagpalagay din ako ng cauliflower para, syempre, mas healthy. Hindi ko alam kung anong lasa kasi hindi niya pinatikim, kasi may pinuntang kami after. So, tignan natin kung anong lasa nito. Kasi ganun lang yung ginagawa ko minsan din na pag may nakita akong recipe, i-screenshot ko lang yun tapos sisend ko sa kanya. Siya na bahala kung paano niya lulutuin. Ganyan. Mukha bang masarap? Ba't parang walang mushroom? Ay, nakalimutan niya at ayun yun. Okay. Tapos konting rice. Konti lang yan. Huwag kayong judgmental. Okay. Taste test. Tikman muna natin. Kain po. Parang siyang, Chinese recipe. Yung mga lasang Chinese. Yung mga stir fry, ganyan. Mga lasang Chinese food. Ganun yung lasa niya. Kasi may soy sauce, oyster sauce, at sesame oil. Ganyan. Very simple lang tong recipe na to. Okay naman. Let's have a bite. Medyo maalat lang. Kaya dapat meron siyang rice. Okay lang. Habang kumakain ako, meron akong i-share sa inyo. And this is a very wonderful story. Wonderful story. Today is January 6. And January 6, 2023 last year. Yung mga katrabaho kong mga Mexicans, nagse-celebrate sila. Parang Three Kings ata sa Pilipinas, pero sa kanila, Dia Reyes. Dia Reyes. Parang ganon. Dia Reyes? Di ko alam, di ko matandaan. Saglit lang. Okay, pag-search ko sa Google, Tres Reyes nakalagay. So in the Philippines, Three Kings. Ang ginagawa ng mga Mexican na katrabaho that time, how they celebrate is, bibili sila ng cake. So, yung mga Mexican store, nag-prepare talaga sila, nag-bake talaga sila ng cake na merong nilalagay na something sa loob. Or like, parang baby Jesus, parang ganon. Or, yung maliit na statue, ganyan. Ngayon, nung time na yon, wala akong ka-idea about doon. Sabi lang nila, i-slice mo yung cake. So, nung pag-slice ko, ako yung as in wala akong idea. Basta sabi lang, ikaw na lang mag-slice ng cake. Kasi ako lang yung nag-iisang babae nung time na yun. In-slice ko yung cake. And, kinip ko pa talaga siya. Of course. This is very memorable talaga. And important to me na tong araw na to. Tchadan! Ako yung nakakuha nito. So, pag-slice ko, nandun siya, si Baby Jesus. And, sa paniniwala nila, kapag kunwari wala ka pang baby, magkakaroon ka ng baby. So imagine that, early last year na pala, hindi ko alam na blessed na pala ako, nabigyan na pala ako ng sign ni Lord na I'm gonna be pregnant. Di ba nakakatuwa? So exactly 1 year ago na yon. And then before matapos yung taon, ayun na nga, nabuntis na nga ako. Yun lang, nakakatuwa. Yun yung i-share ko. So, is it amazing? Char. Nakakatuwa lang na first time may mangyari sa akin, or siguro nangyayari na yun before, pero ito yung very very significant na nangyari na hindi nung time na yon, nung nakuha ko to, tuwan-tuwa silang lahat. For me, sabi ko, okay, bakit anong mangyayari, ganyan magkakaroon ka ng baby, ganyan talaga ako. Sinabi ko noon kay AJ yon. Tapos ngiti-ngiti lang kami. And pina-realize ko kay AJ last month. Yeah, nung December. Sabi ko, tanda mo ba, nung pinaslice ako ng cake, nung Three Kings, nung mga Mexicans na ka-work natin, ako yung naka-slice ng cake, tapos ako na nakakita nito. Sabi ko, meant to be na pala. First month of the year pa lang. Yun. Diba, ang galing. Na-bless na ako agad. Na January pa lang last year.
So, mabubuntis na pala talaga ako. Yun, nakakatawa lang. Kain po. Sobrang unpredictable. Hindi ako makapaniwala na may ganun na nabigyan na pala ako ng sign. Dati pa lang. January pa lang last year, may sign na pala ako. Tapos before end of the year, ng 2024, ayun na nga, nabuntis ako. Ang galing. So, yun lang. So, pag may mga signs na ganun, huwag natin i-neglect. Kasi, may possibility pala talaga na mangyari yun. Yun lang. Salamat. See you again tomorrow.